ang cut-off na thermal fuse ay hindi natatanggalin, sa halip ay maglalagay na lang po ako or magdadagdag ng bagong thermal fuse dito sa stator na hindi na magtatanggal ng lumang thermal fuse. Paano nga ba maglagay ng bagong thermal fuse? Ganito lamang po. So ito po yung stator na nag-cut off ang thermal fuse. Lalagyan natin ng bagong thermal fuse. Pero bago yan, shoutout po muna sa mga masisipag kong subscribers. Laging nakaabang sa aking mga upload video. Katulad din na Sir Hiner Marrero ng Antipolo City, Sir Bobby Redoblarejero ng San Ildefonso, Bulacan, Roberto Tibahares, Nilo Tabanay, Annex Ong ng Davao City, kay Sir Jamal Boy, ganun din po sa lahat ng mga silent viewers ko dyan. Alam ko naman na nanonood po kayo, kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Sana hindi po kayo magsawa. Okay? Patuloy na po tayo. Paano ba magpalit or maglagay ng thermal fuse sa stator ng electric fan? Ito po yung stator ng electric fan. Anumang klaseng electric fan yan na may thermal fuse. Kung sakaling ang thermal fuse ay katulad nito, mapapansin ninyo ayun ang thermal fuse. Yan. Masyadong dikit sa windings at ang windings po nito ay aluminum or alloy. Napakaselan. Pag tinuklap po natin yan, matutuklap na rin yung coated gold na yan. Posibleng mag-short circuit, kaya delikado. Kaya ang gagawin ko po dito, imbis na tanggalin ko yung nag-cut off na thermal fuse na yan, hindi ko na po yan gagalawin dyan. Sa halip ay maglalagay na lang po ako ng panibagong thermal fuse at ipaparallel ko lang dito sa lumang thermal fuse. Paano? Ganito lamang po. Ito po yung common terminal. Itong itim. Diretso po yan doon sa isang terminal ng AC plug. Alin man dyan. Walang ibang dadaanan kundi diretso po yan sa thermal fuse. Yung thermal fuse na yan na nasa ilalim. Nakakabit po itong. Tapos pag daan sa thermal fuse, ang kabilang terminal po niya ay nakakonected sa isang terminal ng kapasitor. So ito po yung terminal ng kapasitor, dalawa. Hanapin lamang po natin kung saan yung isang terminal ng kapasitor na connected yung isang terminal ng thermal fuse. So ito yung siguradong terminal ng common wire. Ayan. Ayan o, yung terminal ng thermal fuse. Connected sa line 2 ng AC plug. Kasi line 1, line 2. Itong isang terminal na line 1, connected po yan sa common terminal ng switch. So nasa switch po yon. Tapos itong isa, line 2, connected po yan dito. Ito po yung black, connected directly doon sa terminal ng thermal fuse. Ito po yan. Diyan po tayo magkakabit ng panibagong thermal fuse. Tandaan, ayan lang po yan. Tapos hanapin natin yung kabilang terminal ng thermal fuse. Yun po ay connected naman sa common terminal ng windings at isang terminal ng kapasitor. So, hanapin natin kung alin sa dalawang terminal ng kapasitor nakakabit yung isang terminal ng fuse. At ito po yan. Ito po. Yung dilaw na yan, diretso doon. Yan. Yan ang dahilan kaya hindi natin gagalawin yung lumang thermal fuse. Dahil pag pinuklap natin ito, matutuklap din yung coated gold doon sa windings. Posibleng mag-short circuit. Kaya napakadelikado, huwag nang gagalawin. Imbis na tuklapin natin ito, dito na lang po tayo magkoconnect sa isang terminal ng kapasitor. Ito po yan, yung hawak na yan. Hindi natin matutuklap yan. Diyan din po nakakabit yung common terminal ng windings. So ang gagawin po ay ito. Putulin lang po natin ito. Yan. Isang terminal ng kapasitor. At diyan tayo magkakabit ng terminal ng bagong thermal fuse. Ayan. Ito na. Natanggal na yung terminal ng kapasitor. Ito yung magiging common terminal ng windings. Andun, connected po siya doon. Bawal tuklapin at delikado. Nananatili lamang po doon yung thermal fuse sa ilalim. Hindi na natin tinanggal. Ito po yung panibagong thermal fuse. Box type yung nakakabit doon. 2 amperes, 250 volts, 185 degrees Celsius. Parehas lamang po ang value ng pencil type na ilalagay natin. Kaya walang problema. Ganun din ang value niyan. Lagyan lang po ng spaghetti tube. Yan. So ngayon, andyan yung line 2 ng AC cord at saka terminal ng dating thermal fuse. Diyan lang po natin yan i-kakabit. Yan, ganyan. Nakakabit na. Tapos,
connected na siya, ipaparallel natin doon sa kabilang terminal ng lumang thermal fuse. Ito yung lumang thermal fuse na connected dito sa pinutol natin na terminal ng kapasitor. Connected lang po yun doon. So sa ganitong sitwasyon, magiging parallel connected lang po yung lumang thermal fuse at yung bagong thermal fuse dito. Parallel po ang connection niya. Yan. Ito, nakakabit na. Ganyan. Yan. Tapos itong isang terminal ng kapasitor na pinutol natin, balatan yung dulo. At yan po ang i-connect naman natin dito sa terminal ng thermal fuse. Ayan. Nakuha. Ganyan, oh. Ganyan lang po ang connection. Hihinangin lang po natin ito. Ganyan. Para hindi lumitaw. Tapos ito rin. Okay. Tanggalin lang yung terminal. Ito pa. Excess terminal. Yan. Balutan lang natin. Para safe. Okay, ayan. May spaghetti tube na. Tapos itong kabila, hindi natin malagyan ng spaghetti tube. Masking tape ang ilalagay natin. O, ayan. Tapos talian na po natin ito ng cable tie. Ayan mga kariyan. Lahat ng butas may cable tie. Hindi tinipid. Ayan. Tanggalin lang yung mga terminals ng cable tie. Tapos itong dulo, babasan. Kasi posibleng sumabit yan. So ganyan lang po ang paglagay ng bagong thermal fuse kung sakaling hindi na safe tanggalin yung sirang thermal fuse. Sana ay kahit sa maliit na bagay na ito ay makatulong po ito. Makadagdag sa inyong idea, lalo na dun sa mga baguhan lang. Hindi ko na ipapakita kung paano ito paganahin dahil ang purpose lamang po ay kung paano maglagay ng bagong thermal fuse na hindi tinanggal yung lumang thermal fuse. Subscribe nyo lang po itong channel ko. Paki-like and share na rin po itong video na ito para mas marami pang matuto.